Je, pargwa, kachok, kwa, 친구. Hello! Para sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay Chapter 8 na tungkol sa pamilya at mga kaibigan. Okay, heto ang magiging flow ng lesson natin. Uunahin natin ang vocabulary para sa pamilya at mga honorifics. Tapos isang grammar point. Sunod, vocabulary naman para sa itsura at ugali at isa pang grammar point. At para ma-practice lahat, magkakaroon tayo ng conversation at isang final review. Simulan na natin. Ito ang Aralin 8, Pamilya at mga Kaibigan. So, ano ba ang mga layunin natin dito? Una, ito. 가족과 친구에 대해 묻고 대답하기. Ulit, 가족과 친구에 대해 묻고 대답하기. Isa pa, 가족과 친구에 대해 묻고 대답하기. Ang ibig sabihin nito, matututo tayong magtanong at sumagot tungkol sa ating pamilya at mga kaibigan. Yung pangalawa naman, heto, 외모와 성격에 대해 말하기. Again, 외모와 성격에 대해 말하기. Last one, 외모와 성격에 대해 말하기. Dito naman, matututo tayong mag-describe ng itsura at ugali. Okay, punta na tayo sa ating unang set ng vocabulary. Ito ay tungkol sa mga salitang panggalang o honorifics, lalo na kapag pamilya ang pinag-uusapan. Magsimula tayo sa salitang bahay. Ang common word ay 집. Ulit, 집. Isa pa, 집. 집. Pero kapag gusto nating maging magalang, ang gagamitin natin ay tek. Ulit, tek. Isa pa, tek. Dek. Sunod, para sa edad, ang karaniwang salita ay nai. Ulit, nai. Isa pa, nai. Nai. Ang honorific form naman ay yonse. Ulit, yonse. Isa pa, yonse. Yonse. Para naman sa pangalan, ang salitang ginagamit natin ay i름. Ulit, i름. Isa pa, i름. I름. Ang panggalang na version ay songham. Ulit, songham. Isa pa, songham. Songham. Okay, next, kain. Ang verb ay mokta. Ulit, mokta. Isa pa, mokta. Mokta. Ang honorific nito ay 드시다. Ulit, 드시다. Isa pa, 드시다. 드시다. At panghuli, para sa tulog, ang karaniwang verb ay tsada. Ulit, tsada. Isa pa, tsada. Tsada. At ang honorific form ay 주무시다. Ulit, 주무시다. Isa pa, 주무시다. 주무시다. Ngayon naman, tutukan natin ang ating unang grammar lesson. Ito ay ang paggamit ng ushi para magpakita ng paggalang. So paano ba ito gamitin? Simple lang. Dinudugtong natin ang ushi sa dulo ng isang verb. Kung ang verb stem ay nagtatapos sa consonant tulad ng sa salitang ikta, ang idadagdag natin ay ushi. Ang magiging itsura niya ay ganito. 읽으십니다. Ulitin natin. 읽으십니다. Last na, 읽으십니다. Pero kung nagtatapas naman sa vowel ang verb stem tulad ng kada, ang idadagdag lang natin ay shi. So magiging 가십니다. Ulit, 가십니다. At sa pa, 가십니다. Sige nga, subukan natin ang natutunan nyo. Isang mabilis na practice lang. Okay, unang tanong. Sino ang nasa larawan? O who is this? Ano sa tingin nyo? Ang tamang sagot ay A, harabuji. Harabuji. Ang ibig sabihin niyan ay lolo. Pangalawang tanong. Ano naman ang honorific word for house? Ang sagot ay A, tek. Tek. Galing. Okay, next set of words na tayo. This time para naman sa pagdidescribe ng itsura at ugali ng isang tao. Unang salita para sa matalino o smart, toktokhada. Ulit, toktokhada. Isa pa, toktokhada. Toktokhada. Pangalawa, para sa isang taong masigla o active, hualbarhada. Ulit, hualbarhada. Last na, hualbarhada. Hualbarhada. Pangatlo, para sa mabait o kind, chinjolhada. Ulit, chinjolhada. Isa pa, chinjolhada. Chinjolhada. At pang-apat, para sa masipag o diligent, pujiranhada. Ulit, pujiranhada. Last one, pujiranhada. Pujiranhada. Dumako na tayo sa pangalawang grammar lesson. Ito naman ay tungkol sa paggamit ng ko para pag-ugnayin ang dalawang ideya. Para siyang at sa Filipino.
Tingnan natin itong example. Meron tayong dalawang description. Kigakada na ang ibig sabihin ay matangkad at iepuda na maganda. Gamit ang ko, pagsasamahin natin yan sa iisang pangungusap. Ganito ang kalalabasan. Nichanan-sinen kigakugo iepumnida. Pakinggan ulit. Nichanan-sinen kigakugo iepumnida. Isa pang beses. Nichanan-sinen kigakugo iepumnida. Nichanan-sinen kigakugo iepumnida. So ang sinasabi lang natin, si Nichanan ay matangkad at maganda. At para sa ating huling bahagi, pagsasama-samahin natin lahat ng napag-aralan sa isang pag-uusap at isang mabilis na review. Pakinggan natin itong sample dialogue. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. 우lit. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. Isa pa. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. Ang ibig sabihin niyan, ang iyong ama ay matangkad at gwapo. Napansin niyo ba? Ginamit ang 크고 para pagdugtungin ang matangkad at gwapo. At nandyan din ang 으세요 bilang pagpapakita ng respeto. Bago tayo tapos, heto ang isang expression na siguradong magagamit ninyo. Kung sakaling may hindi kayo naintindihan o narinig ng maayos, ito ang pwede niyong sabihin. 한반도 말씀해 주시겠어요? Pakinggan ulit. 한반도 말씀해 주시겠어요? Last na, 한반도 말씀해 주시겠어요? Ang ibig sabihin niyan ay, maaari po bang pakiulit o could you say that again please? Okay, para sa ating review, tandaan lang natin yung mga key points. Para sa paggalang, gamitin natin ang subject marker na kesa. Ulit, kesa. At ang verb ending na ishi o ishi. Again, ishi o ushi. Para naman pagdugtungin ang dalawang ideya, gagamitin natin ng ko. Ulit, ko. At huwag kalimutan itong mga importanteng honorific verbs. Geshida, again, geshida. Deshida, again, deshida. At jumushida, again, jumushida. Dami! To 만나요!